Hello, magandang araw po muli mga kapistolero. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa everyday carry. Kasi recently lang may nag-comment sa YouTube channel ko, no? Parang sabi niya, i-share ko naman daw yung everyday carry experience ko. At may karagdagang ano siya, parang kumbaga parang sabi niya, i-share ko naman daw kung meron na ba akong parang close call na muntik ko na magamit yung everyday carry ko. Kaya nag-decide ako, sige, itong vlog na 'to ay tungkol sa everyday carry at ano yung mga mai-she-share ko. Actually, hindi ito isang tutorial, disclaimer ko lang. Hindi po ito isang tutorial video ng everyday carry. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung sa tingin ko ay pwede niyong gawin sa pagke-carry, everyday carry. Kaya stay tuned lang kayo, sa aking vlog, pero pagkatapos muna ng isang intro. Kaya dito sa vlog na 'to mga kapistolero, gusto ko lang mag-suggest, 'yan suggest, payo. Kung pakikinggan po ninyo, salamat, kung hindi naman, 'di nasa sa inyo naman po 'yun. Sa akin suggestion lang, hindi ito isang tutorial, okey? So, unang suggestion ko 'no, kung magke-carry kayo, since ito, bawal kasi, so hindi pa rin allowed ang inside the waistband carry ano. Ang 'pag sinabi mong inside the waistband carry, yung mga naka-appendix carry, yung mga naka 4 o'clock, okay, basta yung mga gumagamit ng holster at, may history yan, bakit kasi pinagbawal yung ano, yung yung ano, yung carry ng inside the waistband. May another ano 'yan, another story 'yon. Pero sa ngayon, sige, since yung nga hindi pa allowed, so wala tayong choice kundi mag-carry inside the bag. So payo number one ko ay kung gagamit kayo ng bag, 'wag yung ordinaryong bag. Bakit? Kasi, sa mga bag na design para sa pistol carry, may mga ano siya sa loob, may mga holder siya ng holster, mga ganyan. Meron siyang velcro para mag-attach kayo ng holster. Samantalang sa mga ordinary bag, wala nun, 'di ba? So ang mangyayari 'pag nilagay mo yung pistol mo sa loob, ay naa-out of place siya. Baka mamaya 'pag biglang kailangan mo, pagbukas mo ng bag, na-expect mo nandun yung pistol mo, wala pala, nabago po ng puwesto. So suggest ko kung magke-carry kayo, mag-carry kayo ng mga bag designed para sa everyday carry, mga pistol carry niyo. So gaya po nito, meron siyang velcro at nai-attach ko yung aking holster na naka-placing. Alam mo kung saan mo bubunutin. Okay. And payo number 2 ko, see to it na yung holster ninyo ay naka-properly placed, na alam nyo kung paano bubunutin. Kasi yung iba 'no, basta ilagay lang yung holster, hindi nila alam naka-slant pa lang 'pag gano'n. So pagbunot mo, expect mo ganito, hindi pala, yung pala nandito siya. So see to it na yung holster ninyo, yung pag-attach niyo do'n sa velcro ay tama lang, na pagbunot niyong ganyan, andiyan na agad. Okay, pangatlong payo ko naman, see to it na mag-practice kayo. 'Pag nasa range kayo, dalhin niyo naman yung everyday carry niyo na bag. Mag-practice kayo sa range ng proper na pagbunot, pag-engage, para when the time comes, hindi kayo parang nangangapa. So, payo number 4 ko naman, kung hangga't maaari, yung mga bags na pang everyday carry nyo, ay wag naman yung mga tactical looking. Alam niyo na po ibig kong sabihin, no? Yung tactical looking na bag, yung mga may mga halata. Basta halata mo, 'pag nakita mo, ay, may carry yan, eh. So, kailangan mga discreet na bag gaya po nito na galing sa MagSafe. Napaka-discreet. Ayan. So, hindi mo akalain na may carry, 'di ba? Not unless sa Tagangan community ka, ay, MagSafe yan, eh. Alam mo may dalang ano. Okay. So, ito, napaka-discreet at madaling bunutin. Ganyan lang. And ano pa bang pwede kong idagdag?
So ganito, kasi may tanong sa akin ano, "Sir, meron bang time na muntik mo na magamit?" So luckily, awa naman ng Diyos, wala pa naman. So wala tayong ano, maliban lang sa isang sitwasyon na gusto ko ring i-share ano. Siguro nangyari yun last year yata o last 2 years, medyo nalimutan ko na, eh. Na-invite akong kumain sa may Banawe dito sa may Quezon City, mag-dinner. So alam niyo naman sa Banawe, medyo mahirap yung parking diyan, 'di ba? So nakapag-park ako. Actually, kumain kami do'n sa isang sikat na ano, eat all you can na Chinese restaurant do'n, eh. Alam niyo na po kung ano 'yon. So wala akong choice kundi pumarada sa mga eskinita, 'di ba? So paglabas ko, sabi ko, parang ang dilim na, ibang parang 'di ba, alam niyo yung mga corners ng Banawe, mga madidilim na, eh. So anong anong ginawa ko? So para maging ready ka, at ito rin ang puwede kong gawing payo number 5, since na kung halimbawa, makapunta kayo do'n sa parang wala kayong tiwalang area 'no, see to it na puwede naman ninyong buksan yung bag niyo at ilagay na po ninyo yung baril niyo sa loob, yung kamay niyo sa loob ng ano, ng bag para naka-ready na kayo, gaya po nito, 'yan. So, time comes na kailangan niyong bunutin, okey na agad, okey? Yun papasok din yung situational awareness. So alam mo dapat yung paligid mo titignan niyo. So luckily sa akin naman, nung papunta na ako dun sa kotse, medyo may mga naka-ano dun na mga nakatambay, sige nakatambay na mga kalalakihan na medyo alam niyo na 'no, pero wala namang nangyari. So ang ginawa ko, nag-ready lang naman ako ng ganyan, 'yan. Nag-ready lang naman ako ng ganyan, pero pagdating ko sa sasakyan ko, binuksan ko agad, sakay, start, alis agad. So awa naman ng Diyos, hindi ko pa naman nagagamit yung aking everyday carry. Luckily, sana wag ko namang magamit ano, kasi mahirap sumabit sa mga ganyan. Kaya yun ang isang mapapayo ko rin ano, 'pag nasa range kayo, dalhin niyo yung everyday carry bag niyo, mag-practice kayo para when time comes, alam niyo kung anong gagawin ninyo. At sana mga kapistolero 'no, meron ulit akong nai-share sa inyo na medyo mapapakinabangan po ninyo. Actually, uulitin ko, hindi po ito isang tutorial video. Ano lang 'to, advice, okay? Not intended for ano, na maging firearm instructor kasi hindi naman po ako isang firearm instructor. For sharing lang po ito, for sharing lang. At sana nagustuhan po ninyo itong video na 'to. At as usual, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana po mag-subscribe po tayo para makagawa po ako ng mga contents na gaya po nito. At follow din po ulit tayo sa aking Facebook page. Ayan, mga kapistolero, maraming pong salamat sa inyo at mag-ingat po tayo. So ngayong high crisis ang gasolina, yung iba hindi na makapunta ng range, siyempre mataas ang diesel, mataas ang gasolina, pwede naman kayo mag-dry fire sa bahay po ninyo para medyo hindi kinakalawang, 'di ba 'no? Magandang suggestion 'yun. Mag-dry fire na lang po tayo sa bahay. Lagi po tayong mag-iingat mga kapistolero, be a responsible gun owner.